Mula sa himpilan ng Paaralang Panghimpapawid, Bamboo Teleskwela ng Schools Division of Cauayan City, ako si Ginang Emmy Realin D. Condrilyon, ang gurong inyong makakasama sa asignaturang Filipino mula sa Cauayan City National High School Main Campus. Ako'y bumabati na mapagpalang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ika-9 na baitang. Malugod ko kayong inaanyayahang tumutok at makinig sa ating pag-aaral. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, ay narito muna ang ilang mga paalala sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin kayo'y kumain na dahil kung busog ka, alerto ka. Pangalawa, siguraduhin may nakaantabay na inumin at pagkain kung sakaling kayo ay mauhaw at magutom. Pangatlo at panghuli, siguraduhin kayo ay nasa isang komportableng lugar na malayo sa mga sagabal sa ating pag-aaral. Alam kong sabik na kayong matuto, kaya't kunin nyo na ang inyong mga kagamitan sa pag-aaral para sa pagkuha ng mga mahalagang impormasyon sa ating talakayan. Ngayon, natitiyak ko na handa na nga kayo. Magsimula na tayo. Noong nakaraang sesyon, tinalakay natin ang isang kwento na pinamagatang 6 na Sabado ng Beyblade. Alam kong nag-iwan ito ng kakintalan sa inyong puso't isipan. Naalala mo ba kung bakit ito pinamagatang 6 na Sabado ng Beyblade? At ano kayang uri ng kwento ang binasa nating teksto? Muli natin itong balikan. Ang maikling kwento ay pinamagatang 6 na Sabado ng Beyblade dahil sumasalamin ito sa pagiging isang bata na may malalang sakit. Sa bawat Sabado ay may mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Ang kwentong 6 na Sabado ng Beyblade naman ay isang uri ng kwentong makabanghay na nakatuon sa pagkakabuo ng mga pangyayari. Mahalagang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang estilo na ginamit ng may akda. Ang kwentong makabanghay ay nagbibigay diin sa banghay o maayos na daloy ng mga pangyayari. Ngayon, galugarin naman natin ang isang teksto na halaw sa Taare Zaman Par o Every Child is Special, isang Bollywood film sa India at isinulat sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Bahagi ng aralin ang pag-uugnay sa sariling damdaming inihayag ng mga teksto. Inilalahad sa araling ito ang isang teksto na tatalakay sa isang batang lalaki na may dyslexia at hindi ito maunawaan ng kanyang mga magulang at maging ng kanyang mga guro. Makikita sa aralin kung paano ang isang batang may dyslexia ay may natatanging talento. Bahagi rin ng ating aralin ang pagtalakay sa mga pahayag na nagbibigay katuwiran sa ginawi ng mga tauhan sa akda na makatutulong sa paghahanay ng mga mahalagang pangyayari. Handa ka na ba? Atin nang simulan. Sa dakong ito ay magsisimula na tayo sa ating aralin. Atin nang babasahin at pakikinggan ang teksto na pinamagatang Mga Patak ng Luha na halaw sa Taare Zaman Par o Every Child is Special, isang Bollywood film sa India at isinulat sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Nais kong unawain ninyo ito mabuti dahil pagkatapos nating magbasa ay may mga katanungang kayong sasagutan tungkol dito at may mga susunod pang gawain. Alam kong handa ka na, kaya halina at simulan na natin. Mga patak ng luha na halaw sa Taare Zaman Par o
Every Child is Special ni Julieta U. Rivera. Si Ishan Nankishore Awashti, isang batang nagpapabago at magpapabago sa aking mundo at marahil ng pagpapahalaga bilang isang guro. Tahimik akong nakaupong nag-iisa sa isang gilid na kinagawian kong likmuan sa pagsusulat. Sa gilid ng isang mesang may katamtaman ng laki, sapat lamang na mailapag ko ang aking mga kakailanganing gamit sa panonood. Hindi ko napigilan ng aking sarili. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ako ay umiyak. Malakas noon ang buhos ng ulan, ngunit wala namang masabing may masamang namumuong panahon. Wala namang mapakinggang anunsyo sa telebisyon o radyo. Nakipagsabayang malakas na patak na ulan ang masaganang pag-agos ng aking luha habang pinanonood ko si Ishan. Siya ang bida sa aking puso at si Teacher. Napukaw agad ang aking interes sa pinanonood kong pelikula. Dala marahil ng pagiging guro ko, nakarelate ako habang ninanamnam ang bawat eksena. Sa unay, mas tamang sabihing dahil ako'y isang guro. Tama, isa akong guro at isa rin akong magulang. Isang batang may sakit na dyslexia si Ishan. Hindi ito naintindihan ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga guro. Palagi siyang nakatatanggap ng parusa, pinapalo, sinasabihan ng masasakit, tamad, bobo, tanga, walang alam, idiot. Wala siyang tanging masusulingan kundi ang pamilya sana niya. Subalit siya'y inilayo, itinira sa dormitoryo ng paaralan. Kahit na matindi ang pagtutol ni Ishan, wala siyang magawa. Siya'y mahina pa. Hindi pa kaya ng kanyang bagwis. Wala pa siyang sapat na lakas upang tumutol sa kagustuhan ng kanyang ama. Maging ang kanyang ina ay walang magawa. Kapag sinabi ng kanyang ama, nagiging sunod-sunuran rin siya. May angking talino si Ishan, bagamat hindi siya nanguna sa klase dahil sa kinaugaliang hindi pakikinig o wala ang pansin sa pag-aaral. Sadyang mabagal ang kanyang pag-unlad sa pagbabasa at pagsusulat. Mas madalas na nagkakabaliktad ang B at D, mga salitang pareho ang bigkas, ngunit iba-iba ang baybay. Ang kanyang mga bilang ay nagkakabaliktad din at palaging wala sa ayos ang pagsusulat. Salamat sa pagdating ng bagong guro, si Ram Shankar Nikomsir. Nakaunawa, nagpahalaga, nagmahal, nagbahagi, hanggang si Ishan ay natuto. Sadyang napakahusay ni Ishan sa pagguhit. Siya ang itinanghal na pinakamahusay na artista buong paaralan ng New Era High School. Ito ang nagpabago ng kanyang kapalaran. Nagpabago ng pagtingin ng kanyang mga magulang. Nagpabago ng sistema ng iba pang guro. At marahil, nagpabago ng aking pagpapahalaga bilang isang guro. Iba-iba ang mga batang ating tinuturuan. Lahat sila ay may iba't ibang katangian at kakayanan. Ibang isa sa isa. Bawat isa ay may pagkakabukod tangi. Ang katangian ng isa ay hindi katangian ng isa. Ang kaya ng iba ay hindi kaya ng isa. Hanapin lang natin kung ano ang mayroon sa kanila. Iyon ang ating pagyamanin. At higit sa lahat, mararamdaman nila na sila ay minahal at inaalagaan upang makakampay para sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Buhat sa pagkakatalungko ko sa aking likmuan, habang marahil ay namumugto na ang aking dalawang mata.
Hinanap ko ang aking sarili sa gurong aking pinanood. Kinapa ko ang aking puso. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Larawan din ba ako ng gurong ito? Nakikita ko ba ang aking sarili sa kanya? Nagustuhan nyo ba ang nabasa o napakinggan ninyong teksto? Batid kong naunawaan ninyo itong mabuti kung kaya ay magpatuloy pa tayo. Naririto na ang katanungang tungkol dito. Una, tama ba ang ginawa ng magulang ni Ishan maging ng kanyang mga guro na hindi siya unawain sa kanyang kahinaan bilang mag-aaral? Pangalawa, makatwiran ba ang pagpaparusang ginawa ng kanyang mga guro? Pangatlo, tama ba ang desisyon ng kanyang pamilya na siya ay ilipat ng paaralan? Pang-apat, sapat bang sabihin ng kanyang mga magulang na hindi nila sinasadya ang mga pangyayari? Pang-lima, sa inyong palagay, makatarungan ba ang ginawa ng gurong si Ramshankar Nikumsir para mapanumbalik ang hilig ni Ishan sa pagguhit? Ngayon, upang masagutan ang mga katanungan ng may paninindigan at pangangatwiran, hayaan niyo munang talakayin ko ang tungkol sa pangangatwiran. Ang kahulugan nito, ang layunin ng pangangatwiran, ang dahilan ng pangangatwiran at ang uri nito. Kaya't halina at makinig sa akin sa mga susunod pang gawain ay magagamit natin ito sa pagsagot. Alam nyo ba, ang pangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang isang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala. Layunin nito na hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatuwirang pahayag. Sa pangangatwiran, ang katotohanan ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katuwiran o rason. Ito rin ay isang sining sapagkat ang paggamit ng wasto, angkop at magandang pananalita ay makatutulong upang mahikayat na pakinggan, tanggapin at paniniwalaan ng nakikinig ang nangangatwiran. Narito ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nangangatwiran. Una, upang mabigyang linaw ang mahalagang usapin o issue. Pangalawa, may pagtanggol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa kanya. Pangatlo, makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. Pang-apat, makapagpahayag ng kanyang saloobin. At pang-lima, mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang kapwa. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko, ang aking hatol, ang opinyon ko, sa aking palagay, mga uri ng pangangatwiran. Pangangatwirang pabuod o induktibo.
nagsisimula sa mga halimbawa o partikular na kaisipan o katotohanan at nagtatapos sa pangkalahatang simulain o katotohanan. Pangangatwirang pasaklaw o deduktibo. Sinisimulan ang pangangatwiran sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatan o masaklaw na pangyayari o katotohanan, at mula rito ay iisa-isahing ilalahad ang maliliit o mga tiyak na pangyayari o katotohanan. Ngayon ay may sapat na kayong kaalaman sa pangangatwiran, ang layunin nito at kung bakit ito isinasagawa. Natitiyak kong masasagutan mo ng may paninindigan at pangangatwiran ang mga inihandang katanungan ukol sa binasa o pinakinggan nating teksto. Balikan natin ang mga tanong. Katwiran, panindigan. Ang bawat isipan ng tao ay nagkakasalungatan. Ito marahil ay dahil sa mayroon tayong sariling paniniwala o pangangatwiran. Ngayon, ilahad mo ang iyong katwiran batay sa kontekstong nakapaloob sa ating binasa. Para sa unang bilang. Tama ba ang ginawa ng magulang ni Ishan maging ng kanyang mga guro na hindi siya unawain sa kanyang kahinaan bilang mag-aaral? Ang aking hatol ay hindi. Ito ay maling-mali. Dahil ang mga batang katulad ni Ishan ay kailangan ng pagmamahal, pag-aaruga, pagtanggap at lubusang pag-unawa upang matugunan ang kanyang pangangailangan sa loob ng tahanan at sa loob ng silid-aralan. Pangalawang tanong. Makatwiran ba ang pagpaparusang ginawa ng kanyang mga guro? Para sa akin, ito ay hindi. Sapagkat bawat mag-aaral ay may pagkakabukod tangi, may kani-kanyang kakayahan. Kaya kinakailangang mag-isip ang guro ng mga teknik at estratehiya upang makuha ang interes at mapalabas ang taglay na kakayahan ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Tama ba ang desisyon ng kanyang pamilya na siya ay ilipat ng paaralan? Sa tingin ko ay hindi ito tama. Dahil sa sitwasyon ni Ishan, ang kinakailangan niya ay ang kanyang pamilya na siyang unang tatanggap sa kanya sa mga kahinaan niya. Ngunit sa ginawa nilang paglipat sa kanya ng paaralan at nalayo sa kanyang tirahan, kasabay din nun ang paglayo ng kanyang loob sa kanila. Para sa pang-apat na tanong. Sapat na bang sabihin ng kanyang mga magulang na hindi nila sinasadya ang mga pangyayari? Sa aking opinyon ay hindi. Dahil ang mga magulang ay may pananagutan sa kanilang mga anak, kaya nararapat lamang na dapat sila ang mas nakakaalam sa mga pangyayaring nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng kanilang anak. Panglima, sa iyong palagay, makatarungan ba ang ginawa ng gurong si Ramshankar Nikomsir para mapanumbalik ang hilig ni Ishan sa pagguhit? Sa tingin ko ay oo. Dahil una, naramdaman ng bata ang pagtanggap na ipinakita ng kanyang guro. Pangalawa, tinulungan nitong ipakitang muli ang kanyang kakayahan na magpinta at mapanumbalik nito ang kanyang hilig sa pagguhit. Ikatlo, natulungan nitong maipadama sa bata ang tiwala sa sarili dahil sa kabila ng kanyang kahinaan ay may magagawa pa ito upang malabanan at mapagtugumpayan ang mga bagay na sa tingin niya ay wala ng pag-asa. Binabati kita.
tunay ngang naunawaan mo na ang akdang inyong binasa. Ngayon, nalaman mo ang sitwasyon ng mga tauhan sa akda at alam kong mayroon kang maitutulong upang mapabuti sila. Sabihin nating ikaw ay isang magulang na may isang anak na katulad ni Ishan o di kaya isang guro na may mag-aaral na may special needs. Ano ang opinyon o pagmamatuwid na gagawin mo? Narito ang unang sitwasyon. Bilang isang magulang na may anak na nangangailangan o special needs, ano ang gagawin mo upang siya ay matulungan at makasabay sa ibang bata? Para sa akin, bilang kanyang magulang at pamilya, kinakailangan kami ang unang yumakap sa kanya, yakapin kung ano ang kahinaan niya. Alamin kung ano ang mga kahinaan niya at kailangang tugunan at punan ang kahinaang iyon upang sa ganon ay maramdaman niya ang tinatawag na belongingness hindi lang sa loob ng aming tahanan maging sa mga taong makakasalamuhan niya sa labas ng bahay. Ikalawang sitwasyon. Sa loob ng iyong silid-aralan ay may mga mag-aaral kang may mga kahinaan. Ano ang gagawin mo bilang isang guro? Bilang isang guro, sa aking palagay, ang mainam na gawin ay kilalanin nating mabuti ang bawat mag-aaral sa loob ng ating silid-aralan upang matugunan ang mga kahinaang taglay nila upang sa ganon ay walang maiiwan at lahat sila ay makasabay sa agos ng kanilang pag-aaral. Naniniwala ako bilang isang guro ay mag-isip ng mga teknik o accommodations upang mapunan ang kanilang pangangailangan. Gumawa ng paraan na sila ay magkaroon ng makabuluhang pagkatuto sa kabila ng kanilang kahinaan. Binabati uli kita dahil nasagutan mo ng may kaayusan at kahusayan ang ating gawain. Alam kong marami kang napulot na aral sa tekstong ating binasa at lalo na sa paglalahad ng katwiran. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Hanggang sa susunod nating leksyon. Ako ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Emmy Realin D. Conrillion, guro mula sa Cauayan City National High School Main Campus para sa paralang panghimpapawid at pangtelebisyon sa ika-9 na baitang sa Filipino. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa sanaysay. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes. Laging tandaan ang bersikulong ito mula sa Biblia. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Efeso 6:10. Paalam!